Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Good afternoon, Father Vic. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. At ang pangalawang linggo ay inilalaan ng liturhiya sa isang mahalagang tao na binigyan ng mahalagang responsibilidad upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ang kanyang mensahe, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang nagsabi nito ay si Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ang kanyang mensahe ay mensahe ng pagsisisi. Ang kanyang paanyaya, pagbabago ng buhay. Bakit? Sapagkat darating na kasunod niya ang higit na makapangyarihan kaysa sa kanya. Darating na kasunod niya ang tagapagligtas. Kung si Juan ay nagbibinyag sa tubig, si Jesus na tagapagligtas na darating ay magbibinyag sa Espiritu at apoy. Ano ang pagkakaiba? Sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag sa tubig, ito ay nangangahulugan ng pagsisisi sa kasalanan. Ang mga taong tunay na nakinig sa kanya ay nagnanais na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Subalit, ang pagsisisi at pagbabalik loob ay hindi sapat. Kinakailangan ang tao ay mabinyagan sa Espiritu at apoy upang tunay na maipakita niya ang katotohanan at katapatan ng kanyang pagsisisi at pagbabago ng buhay. Kaya nga sinabi ni Juan Bautista sa mga Pariseo at sa mga Saduceo, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi. Hindi sapat na ako ay lumusong sa tubig sa ilog Jordan. Hindi sapat na sinabi ng aking bibig, ako ay nagsisisi. Kinakailangan ipakita ko sa gawa na tunay ngang ako'y nagsisisi. Ito, mga kapatid, ang paalaala ng ikalawang linggo ng Adbyento. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at sikapin natin ang pagsisising ito ay makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Na hindi lamang ako magsisisi sa pamamagitan ng salita, kundi magsisisi ako sa pamamagitan ng aking gawa. At alam nating lahat kung makikita sa gawa ang ating pagsisisi, iyan ang mas inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi sapat na sinasabi ng aking bibig, ako'y nagsisisi. Kinakailangan ipakita ko ito sa gawa. At ito yung malinaw na mensahe ni Juan Bautista. Di ba kung babalikan natin ang kanyang pangangaral, punong-puno ng katotohanan. Ipinapahayag at pinaninindigan ni Juan Bautista ang kanyang pangangaral sa katotohanan. Para kay Juan Bautista, what you see is what you get. Kung ang kanyang sinasabi ay katotohanan, kung ang kanyang ipinapangaral ay katotohanan, yun din ang kanyang isinasabuhay. Kaya nga sinasabi dito sa Ebanghelyo, ano ang kasuotan, ano ang pananaw nitong Juan Bautista na ito
sa kanyang buhay. Hinabing balahibo ng kamelyo ang kanyang damit, balat ang kanyang pamigkis, pulot pukyutan at balang ang kanyang pagkain. Napakasimple ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang pamumuhay ay punong-puno ng kababaang loob. Ibig sabihin, sa kanyang pangangaral sa katotohanan mula sa Diyos, ito ay ipinapakita niya sa gawa. Ito ay makikita sa kanyang halimbawa ng pagpapakababa. At dito tayo inaanyayahan ni Juan Bautista. Hindi sapat na sinasabi ng aking bibig, I am sorry, Lord. Kinakailangan ito ay makita sa gawa. Ang mas malinaw na halimbawa ay ito. Hindi sapat na sinasabi ko, Lord, sorry. Ako po ay nakisama sa hindi ko asawa. Sorry, Lord, patawarin mo po ako sapagkat ako ay pumatol sa hindi ko asawa. Sapat na ba na ako ay humingi ng tawad at patuloy akong makikipamuhay sa taong hindi ko naman asawa? Nasaan doon ang tunay na pagsisisi? Ito yung ibig sabihin ng pangangaral ni Juan. Kaya nga, nung lumapit yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, hindi siya kumbinsido. Hindi siya naniniwala. Sabi ni Juan sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na tunay nga kayong nagsisisi. Kasi kilala ni Juan Bautista itong mga Pariseo na ito. Kilala ni Juan Bautista itong mga Saduceo na ito. Ito yung mga tao na panlabas lamang ang binibigyan ng importansya. Mahilig silang magpakitang tao. Mababaw lamang ang kanilang pagkilala at pagsunod sa Diyos. Gusto nilang makita at malaman ng mga tao na sila'y mabuti at banal. Pero ang kanilang kalooban, punong-puno ng kabulukan, kasalanan, kadiliman. Kaya alam ni Juan Bautista ang lahat tungkol sa kanila. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At ito mga kapatid, ang pagnilayan nating mensahe mula kay Juan Bautista. Ipakilala natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay na tayo nga ay tunay na nagsisisi. Amen.